parang naiisip ko sa sinasabi niya is that lumalagay mastermind din pala si Executive Secretary, Ralph Recto, 'di ba? Ay pini Totoo 'yan guys, Ito naman, I can stand with what he's saying. Mataas na kahoy Batangas po talaga yung baluarte ng mga Guardiola. At, nagkaroon ako ng investigation diyan and I did like a post about it na matindi. Ang tindi po talaga noong, lote, ekta-ektaryang lote ng mga Guardiola. Um, One of the mayors na katunggali ng kamag-anak ata or asawa ni Guardiola sa pagka-mayor is parang inimbitahan doon at nasabi niya na may parang 60 plus na sasakyan na covered parking at may aircon yung mga sasakyan. May helipad sa loob and then yung gate papasok nung residency ni Guardiola, kailangan sumakay ka pa ng van or parang ah, golf cart yung sinasakyan na pang-golf para po makapasok ka sa sobrang laki. Laki nung lupa ng mga Guardiola. Totoo 'yun, totoo 'yun. 'Yan, ibahagi ko lang kasi I was part last year, I was, one of the podcast na ginawa ko, I was part of like checking on investigations about Guardiola. Talagang matindi po talaga. This is true, yung sinasabi niya sa mataas na kahoy. Sabi ni Jonas kapag inireklamo sa ethics committee, iyak. Kaya nga, hindi puwede sa kwento ka lang narinig, isa publiko mo na. Correct. Kaso problema nga, Jonas, sa plenary kasi kapag nagsalita sila sa pulpito, immune sila sa cases. 'Pag sinabi nila 'to sa press or sa public, makakasuhan sila. I think 'yan yung ginawa niya. alam Parang ano 'no, kung, kaalyado ka ni Leviste sa Batangas, I don't know what they're thinking after this na, privilege speech, but I think they baka siguro makaisip yung mga yun na kumalas sila dito kasi sinisira mo yung ano, political system ng Batangas. Yes, hindi naman perfect yun, di ko naman sinabing corrupt, pero the mere fact na you're alleging it, plus ikaw kasi may immunity ka and second, negosyante ka, marami kang pera, nanay mo, senador, nasa sa'yo lahat eh. Pero papaano yung mga kaalyado mo sa politika that they're trying to survive their political career and they're trying to make alliances in politics, 'di ba? So, I don't know, parang he's already burning bridges sa Batangas. Yan ang nakikita ko diyan. Alam maba nyo, ito pa masasabi ko diyan na reaction ko lang. Yung sinabi niyo kung hindi naman totoo ito, bakit sila tumatahimik? Ako naman ang masasabi ko, kung totoo yan, ba't kailangan nila sumagot? The same goes to the other side of your opinion, 'di ba? Hindi naman porket sinabi mo yung mga pangalan nila, kailangan nilang sumagot. Ako naniniwala ako kahit sino ma-allege na politiko nito ni Congressman Leviste, they don't need to talk. They don't need to answer in public. They need to find a proper place, a proper venue for the investigation to start. Kasi kung bangayan lang tayo ng bangayan sa publiko, ginagamit natin ang kapangyarihan natin para makipagbangayan sa ibang partido ng politika, unfair yun. Kasi at the end of the day, ano nakukuha natin? Is there any justice kung may totoong korupsyon? 'Di ba? Or unethical siya? Totoo ba yun na unethical siya? Totoo bang wala siyang pruweba, mga evidence? Paano natin malalaman yun kung ang pinag-uusapan natin laging social media? 'Di ba? Oh, sabi ni Jonas dito, sa mga Guardiola, no doubt ako diyan. Talagang malaking lupain 'yan. Pero ano ba ipinupunto niya? Total siya may problema niyan, siya magreklamo. Correct. That's the same thing na sinasabi ko kanina pa. At saka Jonas, it happened 2025. 2026 na. Napakatagal na. Okay. Ayan, dinawit niya na naman. Nagdawit na naman siya ng panibago officer ng gobyerno, si Attorney Claire Castro. Sa akin, kung ako tatanungin, hindi naman kami close ni Attorney Claire. Huwag niyang hayaan, huwag niyang hayaan na sundin niya yung sinasabi ni Congressman Leviste. At the end of the day, hindi obligado ang press officer ng Malacanang na sagutin lahat ng aligasyon patungkol sa kung sino man ang connected sa gobyerno. Para sa akin, naniniwala ako, kung sasagot ang gobyerno or sasagot si Attorney Claire, put it in the right perspective, right place, sa investigative body. Hindi mo kailangan sagutin sa kahit anong press con. Why? Wala naman tayo na proof eh. Guys, kayo, nanonood kayo, this is a live reaction. Do we have any proof sa sinasabi niya? Do we even have
seen any evidences na pinagsasabi niya may korupsyon, may gano'n. Wala naman, eh, 'di ba? So, bakit natin bibigyan ng halaga ito at pasasagutin pa natin yung opisyal ng gobyerno sa mga sinasabi niya, 'di ba? So, it doesn't make any sense. Ayan, 'di ba, name drop. Ako po si Banat Boy at ito ang Philcast kung saan ang katotohanan walang takot na sinasabi. Like, share, at subscribe na.